Magandang umaga, Chao Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko, at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muli pagiging bahagi ng ating masayang na public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 21st, 2024, araw ng Biyernes. Bago ang usapan, narito muna isang balitang PhilHealth. PhilHealth itinaas ang medical package para sa mga dengue cases. Sa gitna ng abiso at babala mula sa DOH o Department of Health hinggil sa inaasahang pagtaas ng dengue cases sa bansa. Ngayong taon, dulot ng La Nina weather phenomenon na maghahatid ng mas maraming pag-ulan, ay tinaasan ng PhilHealth o PhilHealth Insurance Corporation ang benefit package na magagamit ng mga magiging pasyente na nasabing viral infection. Mula sa dating 10,000 pesos ay hanggang 13,000 na ang benepisyo o karagdagang 30%. Ayon sa PhilHealth, bahagi ito na ipinangakong pagtataas ng benepisyo sa lahat ng medical condition package na naging epektibo noong February 14, 2024. Paalala pa ng Health Insurance Corporation, ipinatutupad nila ang no balance billing policy o walang karagdagang paggastusin kung ang pasyente ay nasa ward type accommodation sa pampublikong ospital. Kaugnay dito, hinimok ng DOH ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng regular na paglilinis sa kanilang mga komunidad, particular sa mga lugar na meron na iipon o imbag na tubig kung saan paboritong manganak ang mga Aedes aegypti na siyang nagdudulog ng dengue. Nakipagtala na ang kagawaran ng 70,498 dengue cases sa buong bansa, kung saan 197 ang nasawi mula lamang January 2024 hanggang nitong June 1st, 2024. Ayon pa si PhilHealth at DOH, malaki ang may tutulong ng pagsasagawa ng 5S kontra dengue na kinapapalooban ng search and destroy, self-protection measures, 6 consultation, pagsasagawa ng misting lalo na kung may outbreak o nasa hotspot ang iyong lugar, at sustained hydration. Malaking tulong ang pagkakaroon ng Universal Healthcare Law dahil nagkaroon na access sa health services ang nasa 115 million Filipinos na. Sa pabagong-bagong panahon, patindi ng stress na nararanasan ng marami at ang healthy lifestyle ng maraming Filipinos, marami ang nagkakasakit. Ngayong umaga, ito ay pag-uusapan natin ang mga kinakailangang gawin para ma-avail ang PhilHealth services. Dahil makakasama natin si Mr. Raymond Acoba. Magandang umaga po, Sir Raymond. Yes po, Sir Raymond. Naka-mute po ang speaker. Yes, magandang umaga po. Yan, can you hear me po? Yes na, okay na. Yan. Okay, good morning Dr. Hilda, and good morning po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayong umagang ito. Dito po sa programa nyo pong Agarang Serbisyo po. And again, Doc Hilda, maraming salamat kasi nabigyan niyo po kami ang PhilHealth po ng pagkakataon para ipaalam po yung mga programa po ng Universal Healthcare. Yes, at dahil sa maraming magagandang benepisyo ang PhilHealth, at kaya nga may special request kung pwede daw pag-usapan kung ano mga proseso kung sakali ay isang pasyente ay napasok sa ospital. So ano, kung let's say
meron sila nakaschedule na admission o sabi natin surgery o sabi natin emergency pagpasok. Ano ba ang mga requirement na kakailanganin para sa isang hospital admission? Okay, dun muna tayo sa basic, no? Unang-una, Doc Hilda, because all Filipinos are entitled of the universal healthcare. All of us, Filipinos. So, ang importante lang po ay dapat magpa-register po tayo para po makakuha tayo, makasecure tayo ng PhilHealth Identification Number, PhilHealth Identification Card, and ma-declare din natin yung ating mga qualified dependents. Because yung ating mga qualified dependents, they're also will be receiving or assigned with the PhilHealth Identification Number. So ito po yung pinaka-importante, no? Dahil insurance po tayo, dapat handa po tayo. So kahit wala pa tayong sakit, dapat nagpapa-register na tayo at alamin natin yung ating PhilHealth ID number at mag-secure tayo ng PhilHealth card. And of course, declare natin yung ating mga qualified dependents para sila rin po ay makikinabang. Opo. Yes Okay. po. At, So let us say, ngayon, Doktora. yes. Yes, let us say na ngayon na sila ay na-hospitalize. Okay. Ang mangyayari po kasi dyan, hihingiin po ng ating hospital, accredited hospital, yung PhilHealth card. Opo. And meron naman pong portal, ang ating PhilHealth portal, yung ating mga hospital. Pero mas maganda na may present na rin po yung ating mga members para mas mabilis po yung proseso at hindi na po kailangan tignan pa sa PhilHealth portal po. Yung member data record dapat updated din po. Ngayon, Dr. Hilda, what if ngayon kung hindi siya nagpa-register? Let's say si senior citizen ay hindi nagpa-register bilang isang PhilHealth senior citizen member at siya po ay na-ospital. That would be an hassle ngayon po yan or inconvenience on the part po ng member kasi ang sasabihin talaga ng hospital, please go or proceed muna sa ating mga PhilHealth Local Health Insurance Office para kumuha ng card. Or mag-fill out siya ngayon ng PhilHealth member registration form on the spot doon sa hospital. Pero that would take time. Okay? So mas maganda, handa po tayo lagi. Dapat magpa-register po tayo agad-agad para meron na tayong PhilHealth card. Opo. So dapat, kung sabihin natin, kung isang pasyente, wala siyang, kumbaga hindi niya alam ang kanyang PhilHealth ID number, o kaya wala siyang members data record, dapat yung member, kasi yung kasama, yung relatives ng pasyente, dapat inaasikaso na siya. Huwag hintayin na yung upon discharge, saka lang niya asikasuhin. Yes, tama po yan, Doc Hilda. Wag nating hintayin kung kailan lang po ma-discharge from the hospital. That would be the only time to arrange or fix yung ating mga documents, no? Unang-una, ang ideal talaga, kahit hindi ka pa na ospital, healthy ka pa, prepare your PhilHealth. Bale, magpa-register ka na para may PhilHealth card ka. Kaya nga po tayo insurance eh. Kumbaga, we are anticipating po for untoward incidents. So, at least handa po tayo and mabilis po yung proseso. Pero kung hindi talaga maiwasan kasi may kakulangan nga po sa information campaign, hindi po nila alam na sila ay entitled, makaka-avail pa rin naman po ng PhilHealth. Huwag kayong mag-alala kasi malinaw po yan sa provision po ng Universal Healthcare. Subalit, medyo hassle lang on the part po ng member and hassle din on the part of the hospital. Medyo mabagal po yung proseso. Pero makaka-avail pa rin naman ng PhilHealth benefits. Kapag sa akin, kapag may nagpapatulong sa akin na papasok sa ospital, ang unang-una, hinihingan ko na siya ng soft copy ng kanyang PhilHealth ID. O kaya naman, hinihingan ko na siya kaagad ng soft copy ng kanyang MDR. Tapos, yung MDR naman, dapat, kung meron ko po kayong nakuhang MDR copy, yan ay lagi mo nang gagamitin. Dapat meron po kayong naka-Xerox na sa tabi ng bahay nyo o kaya nasa cellphone po ninyo para may print out. Kasi ang iba,
Pag nakakuha sila sa local health insurance, binibigay nila yung kopya, and then wala na naman silang kopya. O tapos nalimutan pa nila picturean. Ang MDR copy, yan na lagi, except kung nagbago ang kanyang status. Tama po, Doc Hilda. MDR stands for Member Data Record. Data record. And opo, dito sa Member Data Record, naka-reflect po yung mga personal information about the member. And yung pinaka-importante dyan, nadyan din naka-indicate the names of the declared dependents kasama yung kanilang mga respective PhilHealth identification number. So halimbawa, si tatay meron siyang anak na ang edad ay 20 years old pababa, nakalagay dapat yung pangalan ng kanyang mga anak para halimbawa lang na ma-ospital yung kanyang mga anak, mabilis na rin po yung PhilHealth availment of benefits. Kung sakali naman, siya ay nag-apply dito sa True Online, tapos wala siyang hulog pero meron na siyang PhilHealth ID number, ito po ba ay pwede pa rin ba niya ibigay sa ospital? Yes. Ang mga members po natin, they can still avail of the PhilHealth benefits regardless kung meron silang PhilHealth premium contribution or wala. Opo, ang importante, registered at makaka-avail siya. Subalit, our PhilHealth po will require them later on to pay the Miss PhilHealth premium contribution. So, babayaran din po niya yung mga Miss PhilHealth contribution. Pero as to availment, makaka-avail po siya. Oo, kasi meron kasi ang ginagawa nila, pupunta sila sa local health insurance, magbabayad sila ng advance 6 months para in time ng for billing na, for discharge na, para masabi na qualified sila na makakakuha sila ng benefits. Tama po ba yun? Yes, opo. Yung iba po, yun po yung practice, no? Nakasanayan na practice because prior to the passage of the Universal Healthcare Law, under the National Health Insurance Program, yung Republic Act 7875, nire-require pa natin na dapat merong 3 monthly contributions prior to the month of confinement kung mga medical cases, kung surgical cases naman or tulad ng panganganak, nire-require naman 9 monthly contributions prior to the month of confinement. That was the rule under the old law of the National Health Insurance Act. But with the passage po ng Universal Healthcare Law, because gusto natin agarang serbisyo nga po, tulad ng programa nyo po, at immediate eligibility, ang PhilHealth po or the Universal Healthcare allows all PhilHealth members and their dependents to avail ng PhilHealth benefits even with Miss Premium contribution. Pero ang rule naman doon, malinaw din sa implementing rules and regulations ng Universal Healthcare, they can avail of the PhilHealth benefits but they have with the condition that they will pay the Miss contribution. So magba-back pay po sila. Yung back pay, kailan siya mag-start? November 2019 ba? Yes, that was sa November 2019 kasi November 2019 po nag-took effect yung batas natin na Universal Healthcare po. Pero napag-usapan na ba sa board? Kasi brought up ko to during the press con. What if kung yung pasyente talagang wala talaga siyang kakayahan na magbayad nung sabihin natin effective 2019 to sabihin natin to December to 2023. So, ito po ba ay kumbaga sabi ni PCEO, magpakita lang talaga siya ng certificate na talagang wala siyang trabaho, ma-waive po ba yung nakaraan? As to the waiver po, wala pa hong authority ang ating office na to waive po yung payment of the premium contribution kasi we have to remember, Doc Hilda, that the premium contribution is the lifeblood po ng Philippine Health Insurance Corporation, Pero ang kagandahan naman nito, pwede naman po na padahan-dahan, staggered payment, inaalaw naman po 'yan. Opo, pero yung as to waive po, hindi talaga
Sa ngayon, we cannot do that. Pero linawin natin, Doc Hilda, because yung ating employed sector po, yan po, yun po, may obligation si employer sa kanyang mga employees to regularly pay yung kanilang PhilHealth premium contribution. So yan po, pinapatawan natin ng interest or penalty papaminsan kung nakaligtaan nila maghulog ng premium contribution. Kahit isang buwan pa lang, nakalimutan. Nag-i-impose tayo ng interest agad sa mga employers, tapos kasama pa penalty. Pero sa ating mga individually paying members, yung mga self-earning individuals na tinatawag po natin, hindi pa natin ini-impose yung interest. Opo. So, yes, kasi they will kaya ako pay natanong yun, Sir Raymond, kasi kapag ka ganyan, na wala silang kakayahan na nag-back pay, yung mga buwan o taon na hindi niya nabayaran, baka tendency nun, hindi na talaga siya magbabayad. Tapos, aasa na lang siya, every time na-admit siya sa hospital, siyempre, ang meron tayong batas na under the Universal Healthcare Law, dapat bigyan siya ng benefits. Dapat bigyan siya kahit wala siyang hulog. That will be clarified po ng ating office, ng PhilHealth. Kasi kung first time po niya nangyari po yan, syempre, meron pong benefit of the doubt, baka hindi niya pa talaga alam yung batas, Universal Healthcare. Pagbibigyan pa natin, makaka-avail po siya. Pero yung second time or third time around, naka-experience na siya ng PhilHealth benefits ng first time. So baka yung second or third, hindi na po. Opo. Opo. Yung first time, kasi the fact na nakaranas ka nung first time, meron ka ng knowledge about the universal healthcare. And now you know na pwede ka maka-avail as long as mabayaran mo yung premium contribution. Second or third, makaka-avail ka, pero that would be the time na baka ma-impose na yung interest po sa kanya. Kasi knowledgeable na po siya doon pa lang sa first time na experience niya na makaka-avail siya ng PhilHealth benefits even without paying any PhilHealth premium contribution. So ito ay one time lang dahil hindi niya alam. Pero kung let's say, nasa ospital siya, na-discharge siya, nabigyan siya ng benepisyo, dapat kapag nasa bahay na siya, nagpapagaling na siya, o kaya okay na siya, dapat asikasuhin na naman niya ang maghulog na sa PhilHealth. Yes, dapat po. And yung second time naman po, makaka-avail pa rin naman po siya, pero baka ma-impose na sa kanya yung interest. Kasi yung first time, so yung una wala pang interest. Wala pa, hindi pa natin ini-impose yung interest po. Opo. Tapos may katanungan, kung hindi nabibilang sa indigent na binabayaran ng pamahalaan ng pasyente, sadyang hindi lang siya nakakapagbayad ng kanyang monthly premium, makaka-avail pa rin ba siya ng PhilHealth benefits? Okay, indigent po, no? Malinaw naman na indigent po, hindi tulad yung kanina kasi nung pag-usapan natin mga self-earning individuals. Pag indigent po siya or indigent, sagot na po siya ng gobyerno under the indirect contributor. So hindi niya na po alalahanin yung paghuhulog ng premium contribution kasi ang PhilHealth na po under the Universal Healthcare Law ang mamamahala sa paghuhulog ng premium contribution as long as certified siya ng ating DSWD or ng lokal na pamahalaan na pasok siya sa listahan po ng mga indigents po. Tulad po ng mga 4Ps, no? Yung Pantawid Pamilya Pilipino Program. Dapat nga 5Ps yan na Doc Hilda kasi once na kasama ka sa 4Ps, pasok ka kaagad sa PhilHealth Indirect Contributory Program po. So wala silang problema, makaka-avail po sila ng PhilHealth benefits po. So pagka sila ay kung baka 4-piece member, automatic na sila ay pasok na. Yes, automatic na pasok. Again, Doc Hilda, for their own convenience, kailangan lang magpa-register lang din sila. Or i-secure po nila yung kanilang member data record or yung PhilHealth card.
Opo, nasa system naman po yung pangalan nila pero mag-secure pa rin sila ng PhilHealth card tsaka ng PhilHealth MDR para unang-una meron silang kopya. Pangalawa, ma-confirm nila kung tama po yung mga declared dependents nila sa MDR at ma-confirm din nila kung tama po yung mga personal information na naka-indicate sa member data record. And likewise, Doc Hilda, pag sila ay na-ospital, papakitaan lang nila yung MDR nila, kahit indigent po sila, makaka-avail na sila. At mas maganda yun, makikita ng hospital na pasok sila under the indirect contributor, makaka-avail pa sila ng zero co-payment or yung no balance billing policy or yung no bayad-bayad na tinatawag natin. Eh dito sa ano, maaari din po ba sila humingi ng barangay certificate tapos pupunta sila sa local health insurance natin? Para makakuha sila ng O para sabihin na membership. sila isang indigent. Kailangan po dumaan po sa Social Welfare Office po natin. It's either through the DSWD or to the Social Welfare Office po ng local government unit natin. Kasi sila po ay nagsucertify kung indigent sila or hindi po. Oo. Pwede sila sa social welfare kung under sila kung anong munisipyo o anong city hall. Opo. Opo, kasi LGU dapat. Hindi lang po si barangay. Dadaan dapat sa Social Welfare Office po. Sir Raymond, may message Yes. si RVP Delio Aceron. Good AF po, Doc Hilda. Magaling na Yes. resource person ng PROSCR, Raymond Acoba. Good morning. Maayong buntag sa imo, RVP Delio Aceron. Kasi nasa Mindanao siya sa Cagayan de Oro. Oo. Cagayan de Oro pala ay Mindanao. Nakailang punta na ako, hindi ko alam Mindanao na pala pinuntahan ko. At sa Mindanao po, konti na lang, nasa Lanao del Norte ka na at nandun ka na sa Marawi. Malapit lang po. Nakarating kami doon last year. Hindi ko alam. Ay, niraanan na pala namin ang Marawi Ground Zero. Kaya po, at napag-usapan ko kanina, yung tungkol sa no balance billing. Ngayon, ang tanongin ko naman, ito sa mga kasambahay. Kasi ito mga kasambahay, kapag sila ay iniregister ng kanilang household employer, so sila ay automatic no balance billing kapag sila ay napasok sa government hospital. Yes. Po. They are entitled po sa no balance billing policy or sa zero co-payment na tinatawag po natin sa mga government hospitals. Actually, yung zero co-payment, we are little by little, Dr. Hilda, ini-introduce na po rin natin not only sa public hospital but also to the private hospital. Gusto natin at least 10% po ng kanilang patients ay papasok po dito sa zero co-payment po nila. Pero sa government hospitals, they are all aware po of the no balance billing policy po natin. Pero ang masusunod, yung conditions po ng no balance billing policy natin. Kasi once na hindi sila sumunod sa conditions under the no balance billing policy, madi-disqualify po sila sa NBB. Papasok po sila sa regular PhilHealth benefits po. Papasok sila sa regular. Kapag ang isang employer, household employer, hindi niya ni-register na kanyang kasambahay. So meron, kumbaga, ito ang habuli po ba ng PhilHealth ang household employer? Yes, Dr. Hilda, not only because of the Universal Healthcare Law, but also of the kasambahay law. Meron tayong kasambahay law. And it's the obligation of the household employer not only to PhilHealth, no, na ipasok sila, but also to SSS, to Pag-ibig, no? At yun din po yung sa PhilHealth. So lumalabas, meron pong obligation talaga si employer sa kanyang mga kasambahay. Kaya pwede siyang mapaparusahan, no? Not only under the PhilHealth law but also under the kasambahay law po. Oo. Kasi yun iba, hindi kasi iba ang ginagawa nila.
binibigay, kumbaga binabayaran niya o kaya meron siyang PhilHealth. Pero hindi siya under sa pangalan ng household. Kumbaga nasa pangalan mismo nung kung sino yung member. Para ang point ng household employer, wala na akong problemahin kung umalis ka sa akin. Tama po ba ganitong, kasi karamihan ganun ang ginagawa ng mga household employer. Kasi very hassle daw, i-register, tapos di naman daw tumatagal, i-report mo na naman na umalis sa akin. So, ang mas better, basta sabi nila, sumusunod naman kami sa batas, binabayaran naman namin ang kanyang monthly contribution, yun nga lang, hindi sa pangalan ng household employer. Basta siguraduhin lang po ng employer na hindi po magrereklamo si kasambahay kasi si kasambahay po ang mag-i-initiate ng complaint against sa household employer. Apo. Kasi Meron din once po na ba siyang nakatanggap, dapat i-complain kung meron din ba siya, kung meron din man naman siya monthly na hulog? yun ho, basta siguraduhin lang po kasi ang point ko rito, si kasambahay kung okay sa ganung arrangement at sagot naman po niya, bale updated naman yung kanyang PhilHealth, no problem po kasi yung complaint will be initiated by the Oo. kasambahay. Kung nakita ni kasambahay na hindi sumusunod sa proseso yung household employer, pwede ma-hold na liable po si employer. And si kasambahay po ang gagawa po syempre ng action laban sa kanyang household employer. Para sa akin, ang magiging problema, let's say kunwari, yung kanyang kasambahay na aksidente, o kaya biglang nakaroon ng matinding sakit, o sabihin natin biglang dapat operahan. Under the kasambahay law, ito ay no balance billing kung ipapasok niya sa government hospital. Pero, pag ganito, magiging regular benefits na makukuha niya. Yun ang sasagutin ng kanyang household employer. Yan ang masakit sa bulsa. Oh. So, mas maganda rin talaga na Oo. ipasok siya in Oo. accordance po dun sa kasambahay law para ma-enjoy po fully yung mga benefits po ng sa mga entitled rights po ng isang kasambahay. Opo. Oo, kasi ang lagi ko, kapag meron ako nakakausap, lagi ko ine-explain sa kanila, tama, binabayaran mo kanyang PhilHealth, pero hindi siya pasok doon sa kasambahay law kasi hindi mo ni-registered Mhm. under your name. Kapag siya ay Mhm. nakasakit, ikaw ang ikaw ang sasagot sa lahat. Whereas, kung under na kasambahay law, pasok siya sa government hospital, mas hindi ka bumublema kung ano man gagastusin sa hospital kasi pasok sila under the kasambahay law. Ganon ang explanation ng sinasabi ko. Saka lang sila, ay ganun pala. So akala nila, basta binigay namin binabayaran namin siya ng monthly contribution. Basta wala na kaming nilalabag na batas. So pagka sinabi ko yun ang pagkakaiba, doon na sila natatauhan na Mhm. iba talaga itong nagawa na batas para sa ating kasambahay. Tama po. Kasi definitely that kasambahay law was really crafted para sa interest po ng ating mga kasambahay. Mm-mm. Tungkol naman sa PhilHealth Consulta, ito po ba ay open nationwide po ba ang registration dito o selected sectors muna? Nationwide na po, Doc Hilda ang konsulta. So all PhilHealth, all regions po natin, meron na tayong mga konsulta package providers. And ang Oo. importante po dito, Doc Hilda, ganun din po. It's not enough na member ka lang ng PhilHealth. Kailangan magpa-register ka bilang isang konsulta beneficiary. And you as the consulta beneficiary will select your preferred na konsulta package provider. So, dapat naman yung pipiliin mong konsulta package provider, yung dekalidad na serbisyo na pwedeng ibigay. Pangalawa, yung madali ring puntahan para hindi po Mm. convenient po on your part at pwede nyong balik-balikan anytime na gusto nyo po magpa-konsulta.
Oo, kasi ito ay talagang pinapatanong sa akin, bakit marami pa rin ng ating mga kababayan ang parang litong-lito sa usapin ng PhilHealth Konsulta? Opo. Unang-una, ang dami kasing kapangalan talaga, no? May Mm, konsultayo, yung konsultayo sa DOH yun. Yung meron tayong narinig na e-consultation o e-consulta, yung telemedicine na nauso po dahil po sa pandemya. And of course, yung sa PhilHealth na konsulta. Linawin lang po natin na pagdating po sa PhilHealth konsulta, konsultasyong sulit at tama ang ibig sabihin po ng konsulta. And yung PhilHealth konsulta ay para again sa lahat ng Filipinos. If you're a member already, yun po napaka-importante. Doc Hilda, na dapat registered PhilHealth member ka kasi kailangan mo ng PhilHealth ID number bago ka makasama rito sa konsulta. Kaya dapat, at ganun din, dapat ma-declare mo yung iyong mga qualified dependents, dapat nakalagay yan sa member data record mo para magkaroon rin sila ng PhilHealth identification number. Ngayon, kung responsible PhilHealth member ka, meron kang PhilHealth card, meron kang PhilHealth member data record, at alam mo yung PhilHealth identification number, pwede ka ngayon magpa-register dito sa PhilHealth Consulta para maging beneficiary ka. Mag-fill out ka lang ng PhilHealth Consulta Registration Form. PKRF po yan. Tapos, pipiliin mo yung preferred na consulta package provider mo. oo. Then, isasubmit mo yung PKRF, pwede po through our PhilHealth Local Health Insurance Office, pwede dun sa PhilHealth Consulta Package Provider na napili mo, or sa tulong naman po ng ating mga local government units po. Yung ating mga senior citizens, pwede po through the Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA. Sa mga techie naman po, meron na tayong PhilHealth Member Portal. Oo. Bisitahin nila po yung ating ating PhilHealth website sa www.philhealth.gov.ph. Check our PhilHealth member portal. Then you just follow the directions at hihingiin again yung PhilHealth identification number ninyo at saka yung personal email niyo. So napaka-importante talaga, Doc Hilda, na dapat magpa-register sila bilang isang PhilHealth member. Oo, kung sila ay registered as PhilHealth member, bakit kailangan pa rin daw magpa-register pa rin doon sa PhilHealth Konsulta? Yan ang tanong nila. Kasi we leave the to the option po ng ating mga PhilHealth members in selecting their PhilHealth consulta. We cannot just assign a consulta package provider para sa ating mga members. Baka ma-assign namin yung malayo, magiging useless po, no? Yung pagiging consulta beneficiary nila. Sila po mismo ang pipili ng consulta package provider nila kung ano yung pinaka-convenient, available, and accessible po, no? Para sa ating mga members. Ganun din po yung kanilang mga dependents. At once na nandun na sila sa consulta package provider, that package provider, meron na po silang obligation na pangalagaan po yung kalusugan ng kanilang mga captured na consulta beneficiaries po. Once na nakapag-registered sila doon sa consulta facility, ito ay dapat sa loob ng isang taon, doon siya lagi pupunta. Correct. Doc Hilda, naka-lock in po siya dyan for 1 year. And makaka-transfer lang po siya after the end of that year po kung kailan siya nagpa-register doon sa consulta package provider. Opo. So napakaganda ng konsulta, Doktora Hilda, no? Kasi kahit wala pang sakit yung isang PhilHealth member, ito yung promotive and preventive measure, nagpapa-check up na sila para ma-check din, no? Baka tumaas na yung kanilang cholesterol, tumaas na kanilang yung sugar, or yung kanilang triglycerides. Yung mga ganong bagay po, mas maganda na naaagapan po natin at nababantayan kaysa kung kailan lang malala at hindi na matiis yung sakit saka lang pong pumupunta sa ospital. And tandaan din natin, Doc Hilda, promotive and preventive si konsulta.
patuloy pa rin po yung all case rate natin. Yan po yung curative. Kung kailangan nila mga ospital, sa mga tertiary hospitals, makaka-avail pa rin po yung ating mga members and dependents. Kamusta naman po? Ano feedback po? Kasi last year meron na po tayong konsulta, di ba? So, kamusta na po yung mga nakarehistro na nakagamit na nito kanilang pagiging miyembro ng konsulta? Ang kagandahan nito, no, bale, yung snowball effect nito, nararamdaman na po natin sa City of Manila. Yung City of Manila, they are very aggressive po when it comes to the implementation of the Consulta program. In fact, marami na ho silang mga consulta providers all over the City of Manila. And kahit hindi po residents ng Manila, na-enlist po nila sa kanilang mga consulta package provider. Halimbawa po, yung may mga office kasi, no? Mga private office or government office sa Manila, nakaka-capture na rin po nila kasi nagpapa-register or pinipili po ng ating mga members yung mga consulta package providers ng health centers tulad po sa Intramuros. We have a consulta package provider sa Intramuros Health Office na under the LG of Manila. Alam naman po natin na maraming opisina doon within the walls of Intramuros, no? Nandun po si COMELEC, nandun po yung Department of Labor, nandun din po yung school na I think yung school na hindi ko matandaan yung kung ano school, parang PLM yata. Pamantasan Lungsod ng Maynila. PLM, opo. So, yung mga students doon, pwede na sila ngayon doon sa consulta package provider ng Intramuros Health Office. Kahit hindi sila taga Manila, pwede na silang pumili. Pwede nilang piliin yun. Ano? At nung pumunta po kami ron, noong buwan po ng May, marami na po nagpapa-register doon sa Intramuros sa health office po. So talagang dumadami na rin po yung nagiging aware dito sa konsulta program po ng PhilHealth. So far po, ayun, kung pagka ang lahat ng miyembro ng PhilHealth, sila ay magpaparehistro sa konsulta, at kaya nga the word konsulta, pag meron silang nararamdaman, magpa-check up na kagad sila kung ano dapat maibigay ng gamot, lalo na sa ngayon, may mga hypertension, mga diabetes, maagapan ba? Kasi makikita kagad doon sa kapag sila pinapa-lab test. Correct. Correct, Doc Hilda. Tandaan natin that konsulta, hindi lang po yung health screening assessment po ito, no? Or yung pagkuha ng health profile. Pag nakita ni doctor, kasi risk-based program si konsulta, kung nakita ni doctor na may simptomas siya, and dahil nga sa nakuha yung health profile niya, nakita yung family history niya, may lahing diabetes o may lahing matataas yung cholesterol, si doctor can recommend for further laboratory tests under the konsulta program. At marami pong lab test na sakop din po sa konsulta tulad po ng CBC with platelet count, urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, fecal occult blood, pap smear, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, ECG, chest x-ray, creatinine, HbA1c, kasama na rin po yung ultrasound, lower abdomen, and mammogram po. Kasama na po. Kaya maraming, kumbaga dito sa konsulta, dito pa lang yun ang mga primary care, yun ang kadalasan pinapagawa ng mga doktor pagka sila nagpapacheck up. Opo. At maliban dun, Doc Hilda, syempre kung nagpa-lab test, may lab result. Kung nakitang normal, well and good. Pero kung nakitang kailangan ng gamot, sagot din po ni konsulta yan. And we have 21 medicines covered by the konsulta program, such as antimicrobials tulad ng coamoxiclav,
fluid and electrolytes, anti-asthma tulad po ng salbutamol, antipyretics, paracetamol po yan, anti-diabetic tulad ng metformin, anti-hypertensive, antithrombotics, and antihistamine. So these medicines are also under the Consulta program po. When Yan po. baka Sir, hindi nila alam, no, pinag-uusapan natin yung konsulta, wala pong babayaran yung ating mga members to. Ito po yung additional na benepisyo na binibigay po natin sa ating mga members po. so kapag isang miyembro ng PhilHealth magpa-register sa konsulta, pwede na rin niya isama ang kanyang anak, ang kanyang asawa, yung mga below 21, na pwede rin sila magpa-konsulta, pumunta rin sila sa konsulta facility. Yes, Doc Hilda, medyo naglalag yung signal natin. Pwede pa ulit po ng question po. Yun pagka ang isang miyembro nagpa-register na siya sa konsulta facility, pwede din po ba niya isama ang kanyang asawa plus ang kanyang dependent yung mga below 21? Okay. Pwede din niya isama ang kanyang beneficiary. Okay. When it comes to the Consulta program, kanya-kanyang pagpaparegister yan. So, pwede niyang invite yung kanyang asawa, pero choice ng asawa niya kung which consulta provider siya pupunta. Ganun din po sa kanyang mga legal dependents. Pwede niyang hikayatin, pero when it comes to choosing which consulta provider ang preferred niya, ang mamimili niyan, yung tao po mismo. Pwede naman niya i-guide na lang po or i-direct yung kanyang mga legal dependents. Opo. Yes po. Sa bahagi ito, Sir Raymond, meron po ba kayong mensahe sa ating mga miyembro? Yes. Hello, Doc Hilda. Meron po kayong mensahe para sa ating miyembro? Okay. Kahapon Doc Hilda, nakasama po kami nandun kami sa Intramuros sa Fort Santiago, kasama po kami sa Rainbow Caravan kasi June is the Pride Month po, And kasama natin different government agencies. This Rainbow Caravan was yung lead agency is the Philippine Information Agency, And kasama natin dito yung National Senior Citizens Commission, Philippine National Police, at other government agencies. And marami naman po tayong promote po natin dito yung konsulta program para po sa mga kapatid natin ng mga LGBTQIA+ po, And patuloy pa rin naman po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga government and private sector para po ipaalam And sa darating po na Lunes, meron po kaming Lab for All, na magaganap naman po sa Mandaluyong City. Kasama po rito ang PhilHealth para po magbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan, particularly po dito sa syudad po ng Mandaluyong. And every Saturday naman po, Doc Hilda, ang ating PhilHealth NCR, meron po tayong Alaga Ka, na program. Yes po, nawawala na si Sir Raymond. Kaya muli, ang nakasama po natin ay si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Kung meron po kayo mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating natin ito sa kanila. Sa ating pagbabalik, humanda na sa inaabangang balita, susunod na. Back to DWBL Studio.
Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.